Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinakabagong issue na kinakaharap ngayon ni Pi Network. At ito po ang .pi domain update na imbis na ikatuwa ng mga pioneers ay naging dahilan pa ng pagkadismaya ng marami. Oo, may ginawa ng bagong hakbang si PiCore team. Pero bakit parang wala itong dating sa mga users? Aalamin natin kung bakit mix ang reaction sa .pi domain auction, kung ano ang epekto ng mga delayed development sa ecosystem ng Pi, at kung paano po ito nakakaapekto sa presyo ni Picoin. Kaya, yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan. Ano nga ba ang .pi domain update na inilabas ng PiCore team? Kamakailan lang ay inilabas po ng PiCore team ang isang bagong update para sa kanilang ecosystem. At yan po ay walang iba kundi ang .pi domain name auction. Ito ay bahagi raw ng kanilang layunin na palawakin pa ang gamit at saka utility ng Pi Network. Ang .pi domain ay parang katumbas po yan ng web domains natin ngayon, gaya po ng .com or .net, pero eksklusibo lamang para kay Pi. Ginawa pa nilang stand-alone app ang .pi domain auction. Hiwalay na ito sa Pi wallet, kaya may sarili na itong features gaya po ng stats page at saka email notifications. Sa una, mukhang promising po ito kasi kung magiging malawak ang gamit ng domains na ito, posibleng makakita tayo ng mga negosyo or projects na gagamit ng .pi para sa identity nila sa loob ng Pi ecosystem. Pero ang tanong, sapat ba ito? Ayan. Ngayon is bakit po marami ang dismayado sa update na ito? Sa totoo lang ay maraming pioneers ang nadismaya. At bakit kamo? Kasi habang excited po ang ilan, mas marami ang naghihintay ng mas substantial na development. Ayon po sa mga community members, parang hindi po sapat ang .pi domain auction bilang major announcement. Lalo na kung ito lang ang ipapakita ngayong Pi Today. Para sa mga hindi po nakakaalam, ang Pi Today ay isang mahalagang event para sa Pi Network kung saan inaasahan ng mga users ang mga big developments. Pero kung domain lang ang highlight at wala ng iba, parang nakakadismaya nga naman. At dagdag pa dito ay bumagsak pa si Pi ng halos 60% ang kanyang presyo sa loob lamang ng isang buwan. Ang dating optimism ng mga pioneers ay unti-unti na pong napapalitan ng duda. Ngayon ay may interest ba talaga ang mga tao sa .pi domains? Ayon po sa datos mula sa PiScan, mahigit 3 million Pi tokens na ang nagamit para sa bidding ng mga .pi domain na may katumbas na value na $1.8 million. Sa unang tingin, parang malaki ito. Pero kung ikukumpara mo sa araw-araw na trading volume ni Pi na umaabot po ng higit $100 million, maliit lang pala ang epekto nito. Ibig sabihin ay kahit may ilang gustong magkaroon ng sariling .pi domain, hindi po ito sapat para magdulot ng significant impact sa presyo or sa growth ng network. Marami rin ang nagsasabi na mas maganda sanang nakita nilang may mga kilalang brands or businesses na bumili ng domains. Pero wala pang konkretong balita ukol dito. Ngayon ay may progreso ba talaga si Pi Network or huminto na ito? Dagdag pa sa issue ng domain auction, may mga iba pang bagay na nagpapakita na tila bumabagal po ang progreso ni Pi. Yung kanyang progress. Una, ang KYB or Know Your Business.
anim lang ang kumpirmadong businesses na nakumpleto ito. Pangalawa ay wala pa ring bagong exchange listing si Pi. Kaya hindi pa rin accessible si Pi sa mas maraming mga users. At higit po sa lahat, kahit na nag-launch po sila ng $100 million na Pi Network Venture Funds nitong nakaraang buwan, wala pang in-announce na startup investments. Kaya maraming users ang nagtatanong, asan na ang tunay na development? Ang problema po sa KYC ay hindi pa rin nasusolusyonan. Marami pa rin users ang hindi makapag-verify ng kanilang identity at ito ang malaking hadlang para ma-activate nila ang kanilang Pi at magamit ito. Kaya ayan, marami akong nababasa sa comment section natin. At yan nga ulit, hanggang ngayon ay hindi pa rin po nila ito nabibigyan ng solusyon. Ngayon is ano po ang sinasabi ng mga Pi believers at saka traders naman tungkol dito. Isa pong crypto trader ang nag-post sa X at sinabi niya na, "Great, but when will you fix KYC delays and deliver real tools? Tired of hype with no substance." Yan po ang kanyang sinabi. Isa po itong sentiment na ramdam ng karamihan na ang hype ay hindi sapat kung wala namang kasunod na konkretong improvement. Totoo, hindi naman masamang balita ang .py domain update. Pero kung ito lang ang ibibida habang may mga seryosong problema na hindi pa nare-resolba, talagang mahirap makumbinsi ang community na umasa pa. Ngayon ay may dagdag na panganib ba sa presyo ni Pi Network? Ayan. Bukod po sa pagbaba ng presyo ni Pi na nasa 0.60, ayan, ngayon, matapos po ang 35% drop nitong nakaraang linggo, may isa pang malaking bagay na posibleng makaapekto sa market. At yan po ay ang pag-unlock ng higit 248 million na Pi, ayan, sa darating po na buwan ng July. Ito ang pinakamalaking monthly unlock hanggang October 2027. Kaya ano po ang ibig sabihin nito? Ayan, ibig sabihin nito ay posibleng magkaroon po tayo ng matinding selling pressure. Dahil kapag maraming bagong tokens ang naging available, maraming users ang magbebenta para magkapera. Ayan. Kung hindi ito masusundan ng solid developments, baka tuluyang mawalan ng tiwala ang market dito kay Pi. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Ayan, para sa atin, ayan, bilang mga Pinoy na naka-hold or nagmimina ng Pi, malaking bagay po ito. Kung umaasa po tayo na someday ay magiging valuable itong si Pi at makakabili po tayo gamit ito, dapat po nating bantayan ang direksyon ng project. Ang .py domain update ay hindi po masama, pero hindi rin ito sapat na rason para bumalik ang tiwala sa buong ecosystem. Kaya kung trader ka na umaasang tataas po ang presyo ni Pi, baka mas maganda munang maghintay ng mas malinaw na developments bago po tayo magdagdag ng ating position. At kung ikaw naman ay isang long-term believer, kailangan mong maging updated at critical sa mga announcements ng PiCore team. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking personal na opinyon, maganda po ang layunin ng .py domains. May potensyal po itong magbigay ng identity sa mga businesses at users sa loob ng ecosystem. Pero hindi ito sapat kung hindi ito sasabayan ng mas malalaking updates gaya po ng exchange listings, smart contracts at saka KYC resolution. Kailangan po ni Pi Network ng real action. Hindi pwedeng puro hype at bagong interface lamang. Kung gusto talaga nilang mapanatili ang tiwala ng pioneers, kailangan po nilang tugunan ang mga core issues at hindi lang basta magpaandar ng auction. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.